Wellman TV. Ben Yeager. Kabanata 26 na paghihiganti si Shi Jian ay walang paraan para harapin si Ben Yeager at walang pagpipilian kundi maghubad at tumalon sa pool. Magsasalita pa sana siya habang nakaupo sa pool, bigla niyang napansin na may mga galos ang katawan ni Ben Yeager. Ang isa sa mga bilog na peklat ay malapit sa puso, malinaw na mula sa isang putok ng rifle, at may mahabang peklat sa kanyang dibdib mula sa isang sable slash. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Shi Jian na ang walang malasakit na si Ben Yeager sa kanyang harapan ay hindi kasing simple ng naisip niya. Marahil ay matagal na niyang nakita ang buhay at kamatayan. Sapat na ba sa paghahanap? Interesado ka rin sa mga lalaki? Biglang sabi ni Ben Yeager, nakahiga. Kung hindi ka tumitingin sa akin, paano mo malalaman na nakatingin ako sa'yo? Walang awa na sagot ni Shi Jian at saka humiga din. Sa palagay mo ba ay magiging malapit tayong magkaibigan kapag nakahiga tayong dalawa sa isang lawa? Biglang sabi ni Ben Yeager. Nang marinig ito, muntik nang mahulog si Shi Jian sa lawa at hindi na nakalabas. Pabalik-balik ang kwentuhan nilang dalawa, nang biglang may pumasok na dalawang tao mula sa labas. Naramdaman ni Shi Jian na may papalapit at agad na tumayo mula sa lawa. Si Ben Yeager, gayunpaman, ay nanatiling kalmadong nakahiga doon. Masasabi niya sa pamamagitan ng mga yapak na sila ay dalawang babae na lumakad ng may kalabog na sigla at walang pagsisikap na itago ang kanilang paglapit, malinaw na naroon sila upang mag-alok ng mga serbisyo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Mahigpit na tanong ni Shi Jian, dahil kakaharap lang niya kay Zhu Qingyuan at hindi pa nakaka-recover sa tensyon na kapaligiran. Tuwang-tuwang tumingin ang dalawang babae kay Shi Jian, na hindi lang gwapo ngunit mukhang malakas at kahanga-hanga. Mga kapatid, kami ay partikular na dumating upang magbigay ng mga serbisyo. Sabi ng isa habang naglalakad papunta sa pool. Noon lang namalaya ni Shi Jian na nakatayo siya sa harap ng dalawang babae na walang damit. Bulalas ni Shi Jian at mabilis na umupo sa pool, natural na nagre-react ng pisikal. Sabay pulang-pula ng mukha niya at kinakabahan siyang magsalita. Lumabas ka. Mabilis na nag-react si Shi Jian at sinabing hindi maganda. Natigilan ang dalawang babae at hindi maintindihan ang sitwasyon, dahil hindi pa sila nakakaharap ng isang tulad niya. Kuya, huwag kang magmadaling tanggihan kami, nakangiting sabi ng isa sa kanila, pagkatapos ay lumapit kay Shi Jian. Sampal. Hindi naman nagdalawang isip si Shi Jian at sinampal siya kaagad. Narinig mo ba ako noong sinabi kong lumabas ka? Malamig na sabi ni Shi Jian. Anong nangyayari? Noon lang, biglang nagmulat ng mata si Ben Yeager at pagkakita sa mga babae, sinampal din niya ang isa sa kanila. Kanina lang, nang ma-realize niyang walang panganib, doon talaga siya nakatulog. Tila tinawag na freak, nagmura ang dalawang babae at saka tumakbo palabas na umiiyak. Bakit ka tumatawa? Pinandilatan ni Shi Jian si Ben Yeager na namumula ang mukha. Huwag kang ang mapagod, hindi ka naman interesado sa akin di ba? Tawa ng tawa si Ben Yeager. Ben Yeager, ang kulit mo. Pumunta sa impyerno. Sabi ni Shi Jian at saka lumabas ng pool para magbihis. Si Ben Yeager, na nakaidlip, nakadama ng labis na kaganhawahan at lumabas din sa pool. Matapos bugbugin si Zhu Qingyuan, hindi na siya pumunta sa ospital sa halip ay tinipon ang lahat ng kanyang mga kapatid sa kanyang kumpanya. Nang makita ang kanilang amo na binugbog ng ganoon, lahat sila ay nabulabog, nanunumpa na tadteren ang umaatake. Ngunit, karamihan sa kanila ay naantig sa pag-asang pagmamay-ari ang Riverside Bar. Isang bagay lang ang ipinatawag ko sa iyo dito ngayon, ang kunin ang Riverside Bar. May isang lalaki na nagngangalang Ben Yeager sa kanila. Siya ang nagpilaya ng aking mga kamay at paa, kaya't umaasa ako sa inyo mga kapatid, ang kapansin-pansing sabi ni Zhu Qingyuan. Nang marinig na si Ben Yeager ang nagpalumpo sa kanilang amo, naikuyom ng lahat ang kanilang mga kamao, nanunumpa na ipaghihiganti ang kanilang amo, kahit na marami ang naudyukan ng pag-asang magkaroon ng Riverside Bar. Hindi nagtagal si Zhu Qingyuan pagkatapos ng kanyang talumpati at tinawag ang kanyang mga kapatid upang kunin ang kanilang mga armas at tumungo sa Riverside Bar. Nag-alab ang apoy sa kanyang puso.
Noong nakaraan, si Zhu Qingyuan ay niloko ni Ben Yeager, at ngayon siya ay baldado. Hindi niya kayang lunukan ang inis na ito. Ngayon ay lubos na walang ingat, ang pakiramdam ng pagluhod sa harap ni Ben Yeager ay ganap na nawala. Napapaligiran ng 12-dosenang kapatid, nadama niyang ligtas siya. Bukod dito, si Ben Yeager ay hindi magagapi. Takot din siya sa baril. Sa Riverside Bar, nagkaroon ng masamang premonition si Fang Kuohai at sinubukang tawagan si Shi Jian, ngunit hindi siya nakalusot. Tai, ang paglakad mo pabalik-balik ay nahihilo ako, medyo hindi nasisiyahang sabi ni Fang Rong. Hindi, Rong, aalis ka na rito. Magpapadala ako ng kasama mo sa maliit na villa, nag-aalalang sabi ni Fang Kuohai, saka inabot ang kanyang telepono. Tai, ano bang nangyari sa iyo ngayon, bakit naghihinala? Okay lang ako dito, bakit ako aalis? Nag-aatubili na sinabi ni Fang Rong, hindi ako pupunta, gusto kong manatili dito. Noong una, ayaw niyang magstay, pero nang marinig niyang pupunta raw siya sa maliit na villa, mas pinili niyang manatili rito. Hindi, kailangan mong pumunta. Halos hindi pa nagsasalita si Fang Kuohai nang may kumatok mula sa ibaba, na sinundan ng mga putok ng baril. Mabilis na pumunta si Fang Kuohai sa desk at naglabas ng baril. Manatili ka rito, huwag kang lalabas, mahigpit na sabi ni Fang Kuohai. Hindi pa nakita ni Fang Rong ang kanyang ama ng ganoon kaseryoso. Sa sandaling iyon, nagsimula na rin siyang makaramdam ng tensyon. Shi Jian, Ben Yeager, saan ba kayo nagpunta? Matapos siyang iligtas ni Ben Yeager sa huling pagkakataon, ang mukha nito ay madalas na hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang isipan. Kinuha ni Fang Kuohai ang baril at naglakad palabas, ngunit paglabas pa lang niya. Kabanata 27 Ilang bagay na ayaw kong ulitin. Alam ni Fang Kuohai na may nangyari sa labas, kaya kinuha niya ang kanyang baril at naglakad palabas, natulala lang sa lugar. Ang lahat ng mga panauhin ay pinalayas, at ang kanyang sariling mga kapatid ay ginawang bihag ng mga tagalabas. Hindi niya inaasahan na sa isang kisap mata ay mapapalitan ang kanyang pwesto. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong pabaya, alam niya na susundan siya ni Zhu Qingyuan ngunit hindi ito sineseryoso. Third brother, alam kong tao mo yan. Ano sa lupa ang sinusubukan mong gawin? Sigaw ni Fang Kuohai. Sa sandaling iyon, si Zhu Qingyuan, na nakaupo sa isang wheelchair, ay itinulak papasok. Little 8, iyan ang dapat kong itanong sa iyo. Anong balak mong gawin? Nakangiting sabi ni Zhu Qingyuan. Nang makita si Zhu Qingyuan sa ganitong estado, biglang nanlamig si Fang Kuohai. Ilang araw na niya itong hindi nakita. Paano siya napunta sa isang wheelchair, at may mga buto na nakausli sa kanyang palso? Si Lan Tingting, na nakatayo sa gilid, ay halos mapasigaw nang makita niya si Zhu Qingyuan. Kanina pa niya planong umalis, pero dito siya nakakulong. Nakatitig na ngayon sa kanya ang makulit na lalaking nakatingin sa kanya, naghihintay na matapos ang kanyang amo para maihatid siya sa kanyang silid. Si Lan Tingting ay masyadong natakot na kumilos ng 1 pulgada. Little 8, walang awa ka talaga, no? Kontento ka na ba sa itsura ko ngayon? Sabi ni Zhu Qingyuan, nagbigay ng senadorya sa mga taong nasa tabi niya. Ang dalawang lalaking nasa tabi niya ay nagmamadaling umakyat para desarmahan si Fang Kuohai. Third kuya, hindi ko ginawa ito. Baka nagkakamali ka. Pinilit ni Fang Kuohai ang sarili na manatiling kalmado. Talagang hindi niya ito iniutos. Kung mayroon siya, ang lugar ay tiyak na nasa DEFCON 1 na ngayon, at hindi ito madaling maaga. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Dapat ay hindi pa bumabalik sina Ben Yeager at Shi Jian. Minarkahan ko na sila para sa kamatayan, malamig na sabi ni Zhu Qingyuan. Lumabas ka. Sa sandaling ito na inilabas si Fang Rong mula sa isang silid. Tatay. Tumawag si Fang Rong, at nakita niya si Zhu Qingyuan sa ibaba. Ikaw ay malaking kontrabida. Naputol ang kanyang mga salita nang bigla niyang makita ang mga buto na lumalabas sa palso ni Zhu Qingyuan at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig upang tumigil sa pagsasalita. Hayaan mo siya. Nakita ni Fang Kuohai si Fang Rong na minamaltrato at nagalit kaagad.
May lalaking nasa tabi niya na may hawak na kutsilyo sa leeg niya. Little 8, huwag kang excited. Ang totoong palabas ay darating pa rin. Binalaan na kita noon, ngunit hindi ka nakinig, sabi ni Zhu Qingyuan na may malamig na tawa. Sa ngayon, may nagtulak kay Fang Rong sa kanyang tabi. Mahal kong pamangkin, maganda nga ang mukha mo, pero iniisip ko kung paano ka nakatiis. Humalaklak si Zhu Qingyuan. Ikaw ay malaking kontrabida. Dinuraan ni Fang Rong si Zhu Qingyuan. Tama, ako ang malaking kontrabida. Habarin ang dalawa nilang damit, utos ni Zhu Qingyuan, na itinuro sina Fang Rong at Lan Tingting. Third kuya, hayop ka. Siya ang iyong pamangkin, third brother, Zhu Qingyuan, hindi mo ito magagawa. Si Fang Kuohai ay lubos na desperado. Si Fang Rong ang kanyang kayamanan, ang kanyang lahat. Kilalang kilala niya si Fang Rong para malaman na kung talagang haborin ang damit nito, masisira ang buhay niya. Haha. Little 8, gusto lang kitang makitang ganito, magmakaawa ka sa akin, tumawa ng malakas si Zhu Qingyuan. Tatay, huwag kang magmakaawa sa kanya, mas gugustuhin kong mamatay, biglang sabi ni Fang Rong na may bagong katapangan. Mahigpit na itinikom ni Fang Kuohai ang kanyang mga ngipin, mariing tinitigan si Zhu Qingyuan habang ang dalawang lalaki ay nagharap sa isa't isa. Bitiwan mo ako, nagtatrabaho lang ako dito, bitawan mo ako, pilit na sabi ni Lan Tingting, tinutulak ang taong nasa harapan niya. Ang palpak na lalaki, nang marinig na siya ay isang trabahador lamang doon, ay naging mas bastos, at pagkatapos ay agresibo niyang pinunit ang manggas nito, pinunit ito. Ang mga damit ay binigay sa kanya ni Ben Yeager, na noon pa niya itinatangi. Hindi niya akalain na mapupunit sila ng ganito. Kung maglakas loob kang hawakan ako, kapag bumalik si Ben Yeager ay tiyak na tuturuan kanya ng leksyon, hayop ka, bitawan mo ako. Sumigaw si Lan Tingting, na wala ng ideya sa ngayon. Dito, si Ben Yeager lamang ang mabait sa kanya, kaya tinawag niya ang kanyang pangalan. Ben Yeager. Sino siya sa tingin ni Ben Yeager? Pagdating niya, papanoorin ko siya sa gagawin ko sa iyo, gusto kong lumuhad siya sa harap ko na nagmamakaawa, maangas na tawa ng kurbadang lalaki. Tama, siya ang nasugatan sa kamay ng amo. Pagdating niya, pilayin ko muna siya, dagdag pa niya na hindi nakakalimutang sumipsap sa amo. Si Lan Tingting, nang marinig ito, ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Inaasahan niyang darating si Ben Yeager na iligtas siya ngayon, ngunit sa parehong oras, ayaw niyang dumating si Ben Yeager, dahil lahat sila ay masasamang tao dito at hindi niya sila matatalo. Munting kagandahan, halika, ako na ang bahala sa iyo ngayon, sabi ng hamak na lalaki nang walang pakialam sa mga tao sa paligid, at pagkatapos ay sinimulan niyang punitan ang damit ni Lan Tingting ng paunti-unti. Sa sandaling ito, natahimik ang mga tao sa paligid, may mga nagsimulang magsaya, ang lahat ay natuon ng atensyon sa taong makulit. Ben Yeager, iligtas mo ako, tawag ni Lan Tingting sa desperasyon. Maya-maya lang, sinipa ng putok, ang pinto ng bar, at sumisigaw si Shi Jian na sumisigaw. Ang unang taong nakita niya ay si Zhu Qingyuan, at sumuntok siya sa kanyang direksyon. Ngunit bago niya maabot si Zhu Qingyuan, ang kanyang ulo ay nakatutok sa baril. Wow, buhay na buhay dito ngayon. Hindi ko inaasahang makikilala kita ng ganoon kaga, Zhu Qingyuan. Ganyan ang kapalaran natin, walang pakialam na sabi ni Ben Yeager, na inihagis ang mani sa kanyang bibig at lumingon-lingon sa paligid. Ben Yeager. Kinagat ni Zhu Qingyuan ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Ben Yeager ng may matinding puot. Gusto niyang kainin siya ng buhay. Gayunpaman, sa parehong oras, naramdaman niya ang matinding pag-iingat sa kanya. Sa sandaling pumasok si Ben Yeager, naramdaman niyang parang nasa ere ang kamatayan, at hindi niya maiwasang mapa-atras ng ilang hakbang ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos, lumapit ang isang lalaki na may baril na nakatutok sa ulo ni Ben Yeager, handang barilin si Ben Yeager sa utos ng amo. Ibaba mo ang baril mo, malamig na sabi ni Ben Yeager, patuloy na kumakain ng mani, at ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaking walang pakialam. Nasa Ben Yeager pa rin ang ngiti na iyon na tila hindi nagbabago mula noong dumating siya sa lungsod,
na parang hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Stop talking out of your ass. Ang panunuyan ng lalaki, lumakad ng kalahating hakbang pasulong. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto niyang nawawala ang kanyang kamay. Ito ba ay isang pandarayan ng mata? Paano kaya ito? Ang kamay ko, Nang makita niya ang kamay niya sa hawak ni Ben Yeager ay sa wakas ay naramdaman niya ang sakit at nagsimulang sumigaw sa lupa. Walang nakakita kung paano pinutol ni Ben Yeager ang kamay ng lalaki. Nakita lang nila si Ben Yeager na may hawak na kamay at pagkatapos ay kinuha ang baril. Ayoko na ulitin ko, sabi ni Ben Yeager, sinubukan ng handgun, magandang baril. Bigla na lang, lahat ng nasa eksena ay hindi alam kung ano ang gagawin, nakatitig lang kay Ben Yeager na nakatayo sa gitna, at ang kanyang mahinang ngiti ay tila mas nakakatakot sa kanila. Anong sinabi mo kanina? Gusto mong makita akong nakaluhod dito, hindi ba? Biglang tumalikod si Ben Yeager at ngumiti sa makulit na lalaki sa tabi ni Lan Tingting. Nang makita ang ngiti ni Ben Yeager, ang lalaki ay nanginig sa buong katawan, at mabilis na ipinulupot ang kanyang mga braso kay Lan Tingting, at inilagay ang isang kutsilyo sa kanyang leeg. Huwag kang lalapit, baka mapatay ko siya. Kabanata 28. Nasaksihan mo ba talaga ang pagpatay? Ang palpak na lalaki, nang makitang nakatitig sa kanya si Ben Yeager, ay mabilis na nagtago sa likod ni Lan Tingting. Kahit na si Ben Yeager ay kakilakilabot, siya ay isa lamang tao. Hindi malinaw na nakita ng makulit na lalaki kung paano nagawang putulin ni Ben Yeager ang kamay ng kanyang kasama sa pag-atake ng kutsilyong iyon, ngunit ito ay isang sorpresang hampas. Naisip niya kung siya ang maglulunsad ng sorpresang pag-atake, maaaring magkapareho ang kalalabasan. Ben Yeager, ibaba mo ang baril at lumuhad ka sa harapan ko, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan, kung hindi, hey. Ang taong tuso, nakahawak sa leeg ni Lan Tingting, ay inilagay na ang kutsilyo doon, nag-iwan ng marka sa kanyang lalamunan. Ipikit mo ang iyong mga mata, Sister Tingting, mahinahong sabi ni Ben Yeager. Ben Yeager. Bagamat nakakita na si Lan Tingting ng mga away noon, hindi pa siya nakaranas ng katulad ng sitwasyon ngayon. Nanginginig na siya at hindi naiintindihan ang ipinagagawa sa kanya ni Ben Yeager. Kung hindi mo ibinaba ang baril sa bilang ng 3, gagawin ko. Sa sandaling iyon, biglang itinaas ni Ben Yeager ang kanyang baril at nagpaputok ng walang kaunting pag-aalinlangan, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Hayaan mo akong bigyang diin, huwag mo akong ulitin, napabuntong hininga si Ben Yeager. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lan Tingting kung bakit siya hiniling ni Ben Yeager na ipikit ang kanyang mga mata, dahil ang kilay ng pabango na lalaki ay tinusok ng bala, na tumalsik sa kanyang mukha ng dugo. Nang bumagsak ang tusong lalaki, nawalan siya ng kontrol at napasigaw, nakayuko sa lupa. Ang mga tao sa paligid ay hindi muna nag-react, nang makitang pinalilibutan si Ben Yeager at sa isang dahado, hinihintay nilang lumuhod si Ben Yeager at humingi ng awa sa harap ng hamak na lalaki. Patayin mo siya. Sa wakas ay may nag-react at sumigaw, ngunit bago pa man mawala ang boses, umalangaw ang putok ng baril, isang bala sa templo, na agad na ikinamatay. Pagkatapos ay nagpaputok pa ng 3 putok, at 3 pang tao ang nahulog sa lupa. Sinumang maglakas loob na kumilos, papatayin ko sila, kalmado ang boses ni Ben Yeager, walang pakialam ang ekspresyon ng mukha, na parabang nakapatay lang siya ng ilang langgam kaysa sa ilang lalaki. Ang demonyo, talagang demonyo ang lalaking ito. Ang mga tao sa paligid ay medyo hindi makapaniwala, nakatingin kay Ben Yeager. Bagamat ang ilan sa kanila ay nakapatay na noon, hindi sila kailanman naging ganito. Sa sandaling iyon, biglang itinutok ni Ben Yeager ang kanyang baril sa ikalawang palapag sa likuran niya na parang may mga mata sa likod ng kanyang ulo. Huwag mo akong patayin, naramdaman ko lang ang pangangati sa aking katawan at kinamot ko ito, sabi ng lalaki, ibinagsak ang kutsilyo sa kanyang kamay at bumagsak sa kanyang mga tuhod habang ang kanyang mga kamay ay nakataas sa kanyang ulo. Hindi siya pinansin ni Ben Yeager at tahimik lang siyang nakatayo doon. Nabalot ng katahimikan ang eksena, at sa ilalim ng kahangahangang presensya ni Ben Yeager, walang nang ahas na kumilos dahil sa takot na anumang ingay ay maaaring humantong sa isang bala.
Hindi tayo matatakot sa kanya, 4 na bala na lang ang natitira sa kanyang pistola. Kung sabay-sabay tayong lahat ay atakihin siya, maari natin siyang ibaba, biglang may sumigaw. Ang ilang mga tao ay naimpluwensyahan at nagsimulang gumalaw, ngunit pagkatapos ay dahan-daang itinaas ni Ben Yeager ang baril sa kanyang kamay at itinutok ito sa taong nagsalita. Hinawakan ng taong iyon si Fang Rong at nagtago sa likod niya. Si Fang Rong ay hindi si Lan Tingting, ang pinakamamahal na anak ni Fang Kuohai. Sinabi na ni Tingting na isa lamang siyang ordinaryong empleyado, at sa relasyong iyon, naniniwala siyang hindi maglalakas loob si Ben Yeager na kumilos ng padalos-dalos. Sinadya niyang magsabi ng higit pa para lang pakalmayan ang sitwasyon, ngunit sa sandaling itinaas ni Ben Yeager ang kanyang baril, hinailan niya ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Ang silid ay bumagsak muli sa nakamamatay na katahimikan, ang hangin ay makapal sa halimuyak ng dugo, at ang mga kanina pa sana ay kumilos ay muling sumuko sa pag-iisip. Bagamat 3 bala na lang ang natitira sa baril ni Ben Yeager, wala ni isa sa kanila ang gustong mamatay. Saan man tumama ang tingin ni Ben Yeager, isa-isa nilang ibinaba ang kanilang mga ulo. Siya ay nagpakawala ng malamig na tawa, umiling, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Zhu Qingyuan, na nakaupo sa isang wheelchair. May tao, Little Li, Old Wang, bilasan mo at pigilan siya. Si Zhu Qingyuan ay ganap na nataranta, nang makita si Ben Yeager na humakbang palapit, nakaramdam siya ng hindi pa nagagawang takot. Nagsisi kung bakit hindi siya tumigil sa oras. Kung napunta siya sa ospital noon, kung iniwan niya ang lahat at naiwan siyang mag-isa, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Patawarin mo ako, Ben Yeager, nakikiusap ako sa iyo. May pera ako, maraming pera. As long as you spare me, it's all yours. Ipinapangako kung hindi na kita guguluhin. Mawawala na ako sa iyong paningin, tuluyang nawala ang kalmado ni Zhu Qingyuan sa harap ng kamatayan at lumuhad sa harap ni Ben Yeager. May mga bagay na talagang ayaw ko nang maulit, sabi ni Ben Yeager habang inilabas niya ang isang malamig na puting punyal. Xiao ba, ako ang iyong pangatlong kapatid. Bilasan mo sabihin mo na tumigil na siya, sabay na tayong uminom ng blood wine. Mayroon akong isang matandang ina at mga anak. Hindi ako pwedeng mamatay, alam ni Zhu Qingyuan na si Fang Kuohai ang tunay na boss dito, at si Ben Yeager ay bodyguard lang niya. Nagsimula siyang magmakaawa kay Fang Kuohai. Si Fang Kuohai ay isang taong pinahahalagahan ng katapatan. Nang sila ay nanumpa sa pagkakapatiran at nakainom ng blood wine, sila ay nangakong mabubuhay at mamamatay ng magkasama. Ngunit habang tumatagal, unti-unting naglaho ang kapatiran, na humantong sa kasalukuyang pagkawatak. Sa pag-iisip, biglang naramdaman ni Fang Kuohai ang lambot sa kanyang puso. Ben Yeager. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Fang Kuohai, ang punyal ni Ben Yeager ay nasa lalamunan na ni Zhu Qingyuan. May mga anak ka. Naisip mo na ba ang babaeng ni-rape mo, buntis ng anak? Kilala mo ba ang driver na dahilan ng pagkamatay mo? Ang kanyang ina ay umiyak hanggang sa mabulag siya, malamig na ngumuso si Ben Yeager. Hindi niya sinabi ng malakas ang mga bagay na ito dahil hindi na siya law enforcer kundi underground evil emperor. Bahagyang natunto ng kutsilyo sa leeg, isang gurglang na tunog ang sumunod, pagkatapos ay isang pagsabog ng ambon ng dugo ang nag-spray mula sa leeg ni Zhu Qingyuan. Si Zhu Qingyuan, na ayaw tanggapin ang kanyang kapalaran, ay sinubukang magsabi ng isang bagay, na desperado na nakatitig kay Ben Yeager. Malamang na hindi niya naiintindihan kung bakit ang mukha ni Ben Yeager ay walang pakialam habang pumapatay, nang walang anumang ekspresyon. Siya ay hindi kailanman naging isang sundalo, hindi kailanman nakilahok sa isang misyon, at natural na hindi maintindihan ang nakakasakit ng puso na paakit ng pagkawala ng mga kapatid na nag-alay ng kanilang buhay upang protektahan siya, ang kawalan ng kakayahan na nadama niya ng ang mga kasama ay hinaypa ng mga landmine sa harap mismo ng kanyang mga mata. Kung naranasan niya ang mga karanasang ito, mauunawaan niya na ang lahat ng ito ay wala kay Ben Yeager, marahil kasing simple ng pagkain. Third brother. Sa sandaling nahulog si Zhu Qingyuan, sumambulat ang emosyon ni Fang Kuohai. Tumakbo siya at hinawakan siya, walang humpay na tumutulo ang mga luha.
Kung tutuusin, sila ay dating magkapatid, at napakasakit makita siyang namatay sa harap ng kanyang mga mata. Pinunasan ni Ben Yeager ang kanyang punyal sa katawan, pagkatapos ay itinago ito. Naglabas siya ng mani mula sa kanyang bulsa, itinapon ito ng mataas, at sinalo sa kanyang bibig. Ang kalahati ng mga nasa paligid ay nagsuka. Sila ay nambugbog ng mga tao, nagbanta sa mga tao, at ang ilan ay nakapatay pa nga ng mga tao, ngunit hindi ito naging kasing dugo ngayon. Sa sandaling ito, maging sila man ay mga tauhan ni Zhu Qingyuan o mga tauhan ni Fang Kuohai, ibinaba nilang lahat ang kanilang mga sandata. Masyadong nakakabigla para sa kanila ang nangyari ngayon, medyo masyado nang matanggap. Biglang may sumigaw at sumugod kay Ben Yeager. Ben Yeager, papatayin kita. Matangkad at kahanga-hanga ang lalaki, lumalakas ang boses na parang hindi niya pinansin ang banta ni Ben Yeager at sinisingil siya. Kabanata 29, ipakita ang awa, Ben Yeager, papatayin kita, matangkad at kahanga-hanga ang lalaki, lumalakas ang boses. Hindi niya pinansin ang pagbabante ni Ben Yeager at umaban, na naging dahilan upang maging si Ben Yeager ay pansamantalang natigilan, hindi makapaniwala na may maglalakas loob na manindigan sa kanya sa harap ng kamatayan. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid, lubos na umaasang si Ben Yeager ay magpapaputok ng kanyang baril batay sa kanilang mga impresyon sa kanya. Nakikinita na nila ang mabigat na lalaki na bumagsak sa lupa. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nabaril si Ben Yeager. Nang makita ang mabigat na lalaki na sumusugod sa kanya na may masakit na ekspresyon, sinipa siya ni Ben Yeager ng husto sa dibdib, na nagpatumble sa kanya doon. Ngayon ay mayroon kang dalawang pagpipilian, wika ni Ben Yeager habang sinusulyapan niya ang mabigat na katawan na nakahandusay sa lupa. Una, lisanin mo ang lungsod na ito at huwag nang magsama-sama. Pag nahanap kita, papatayin kita agad. Pangalawa, manatili at sumunod sa akin. Ngunit kalimutan ang pangalawang opsyon dahil hindi ka kwalipikado. Pagkatapos magsalita, bigla niyang ibinato ang kanyang baril sa lupa. Kahit na ngayon ay walang arma si Ben Yeager, walang nang ahas na kumilos, dahil nasira na ang kanilang kalooban. Ting Ting, hayaan mo akong iuwi ka, lumapit si Ben Yeager kay Lan Ting Ting at tinulungan siyang tumayo. Sa sandaling iyon, nagpapagaling pa rin si Lan Ting Ting mula sa pagkabigla, at nang hawakan ni Ben Yeager ang kanyang braso, kitang-kita niyang nanginginig ang buong katawan. Tumangala si Lan Ting Ting upang makita ang mahinang ngiti ni Ben Yeager, at pagkatapos, nag-iingat sa hangin, tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi siya umiyak. Niyakap lang siya ng mahigpit. Dahil punit-punit ang damit ni Lan Ting Ting, tumambad sa kanyang mapotla at nyebe na mga balikat. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Ben Yeager, naglakas loob na hindi na tumitig pa. Inihiga ni Lan Ting Ting ang kanyang ulo sa dibdib ni Ben Yeager, nakaramdam ng sobrang init at ligtas. Para sa isang sandali, gusto niya talagang humiga doon at hindi gumagalaw. Iuuwi na kita, pagkasabi nito, tinulungan ni Ben Yeager si Lan Ting Ting na maglakad palabas. Tumango si Lan Ting Ting, pagkatapos ay sinundan si Ben Yeager sa labas. Takot na takot talaga siya ngayon. Tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa ang lahat ng nasa eksena, walang nagsasalita, at walang nang ahas na gumalaw. Si Fang Rong, nang makitang tinutulungan ni Ben Yeager si Lan Ting Ting na umalis, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na selos. Nang makita nilang umalis sina Ben Yeager at Lan Ting Ting, nakahinga ng maluwag ang lahat at nagmamadaling tumakbo palabas. Binigyan sila ni Ben Yeager ng ultimatum na umalis sa lungsod. Hindi na nila gustong makita muli ang mukha ni Ben Yeager. Ngayon ang magiging bangungot ng kanilang buhay. Tinapik-tapik ng isa sa mga payat na lalaki ang balikat ng lalaking mabigat ang katawan nang dumaan siya. Kolom, hindi mo tagapagligtas ang amo, pinatay niya ang mga magulang mo, nandoon kaming lahat sa eksena. Pagkasabi nito ay nagmamadali siyang umalis. Nang marinig ito, ang lalaking mabigat ang katawan ay biglang natigilan, napagtanto na ang taong tapat niyang pinuprotektahan ay talagang kaaway niya. Ang lugar ni Lan Ting Ting ay hindi kalayuan sa bar.
Hanggang sa pumasok siya sa kanyang tahanan ay mas gamaan ang pakiramdam niya, ngunit ang nakagigimbal na eksena noon ay nagpapahina pa rin sa kanyang puso. Samahan mo muna ako sandali, medyo natatakot ako, sabi ni Lan Tingting, nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko. Kung hindi dahil sa pagdating ni Ben Yeager, baka na-violate na siya. Sinubukan ni Ben Yeager na pagaanan ang mood ng eksena ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Ting-ting, ang ganda-ganda mo talaga, bigla niyang nasabi, agad niyang napagtantong ang komentong ito ay hindi nagpagan ng mood, at siya ay tumawa ng awkward nang hindi na nagsalita pa. Nang marinig ito, lalong namula ang mukha ni Lan Tingting. Nakayuko lang siya, pinaikot-ikot ang sulok ng damit niya, tahimik na parang may hinihintay. Nang makita ang mapula at magandang mukha ni Lan Tingting, hindi napigilan ni Ben Yeager na umupo malapit sa kanya. Sa sandaling naramdaman ni Lan Tingting na hinawakan siya ni Ben Yeager, napatayo siya na parang nakuryente. Ako, maliligaw na ako, nagmamadaling sabi niya, saka nagmamadaling pumasok sa banyo. Ben Yeager. Noon lang, biglang tinawag ni Lan Tingting ang kanyang pangalan. Ang kanyang boses ay mahiyain at nag-aalangan, napakatahimik, kaya iniisip ni Ben Yeager na mali ang kanyang narinig. Tinawagan mo ba ako? Biglang umupo si Ben Yeager. Nakalimutan ko ang aking tuwalya, maaari mo bang dalhin ito sa akin? Sabi ni Lan Tingting. Maya-maya lang, biglang nagring ang phone ni Ben Yeager. Sinulyapan niya ito, pagkatapos ay tinawag na, Tingting, kunin mo na, kailangan ko nang umalis, at kasabay nito, kinuha niya ang kanyang telepono at tumakbo palayo na parang tumakas. Si Lan Tingting ay isang mabuting babae, at ayaw siyang saktan ni Ben Yeager. Sa ganitong sitwasyon, mas ligtas para sa kanya ang umalis. Si Lan Tingting, na nakatayong mag-isa sa banyo, ay umiling at ngumiti, nakaramdam ng higit na pagmamahal kay Ben Yeager. Natakot siya ngayon at orihinal na gusto niyang manatili si Ben Yeager at manatili sa kanyang piling. Ano ba ang nangyayari? Sumigaw si Ben Yeager sa telepono, nakaramdam ng hindi makatwirang irritable kahit na wala siyang romantikong damdamin para kay Lan Tingting, ngunit ang pagkabalisa sa sandaling iyon ay nakadagdag sa kanyang inis. Biglang tumahimik sa kabilang dulo ng telepono, at pagkaraan ng mahabang panahon, may nagsalita, "You're on a short fuse. Bumalik ka ngayon. May kailangan kang hawakan." Pagkatapos ay ibinaba ni Shi Jian ang tawag. Si Ben Yeager ay hindi naging ganito kagalit kahit noong nakapatay siya ng tao kanina. "Maling gamot ang ininom mo," sigaw ni Ben Yeager sa telepono, ngunit hindi na siya narinig ni Shi Jian. Pagkatapos niyang maligo, lumabas ng banyo si Lan Tingting para umupo sa sofa, na medyo nataranta. Para sa ilang kadahilanan, ang kanyang isip ay napuno ng mga imahe ni Ben Yeager. Marahil ito ang tinatawag ng mga tao na pag-ibig. Ben Yeager, pag-aari mo ako sa buhay na ito, bulong ni Lan Tingting sa sarili. Kabanata 30, Hugo, Don't Drag Me Along. Masayang naglakad si Ben Yeager sa bar kung saan naroon ang bangkay noon. Walang bakas ng bangkay na natitira ngayon, ngunit isang mahinang amoy ng dugo pa rin ang tumatagos sa hangin. Nang makitang bumalik si Ben Yeager, nagmamadaling tumakbo si Shi Jian. "Bakit basa ka, at may bango din?" Inamoy siya ni Shi Jian, biglang may naisip, at napaawang ang bibig niya sa gulat, "Hindi mo ginawa, hindi mo." Nauutal na sabi ni Shi Jian. "Dude, masyado kang sensitibo," sabi ni Ben Yeager, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat. "Stop bluffing, sumama ka sa akin." Hinayla ni Shi Jian si Ben Yeager paakyat sa isang silid kung saan nakaupo ang dalawang tao. Ang isa sa kanila ay si Fang Rong na ang mukha ay mapotla, marahil ay hindi pa rin nakaka-recover sa kaninang pagkabigla. Ang isa pa ay isang matipunong lalaki na mabilis na tumayo mula sa sopa nang makita si Ben Yeager na papasok at lumuhad nang may kumakatok sa kanyang harapan. "Ipinaghiganti mo ako sa pamamagitan ng pagpatay sa aking kaaway, salamat," sabi ng matipunong lalaki na may mahinang boses. Saglit na natigilan si Ben Yeager, kanina pa niya gustong patayin siya, at ngayon, nagkaroon ng matinding pagbabago ng mga pangyayari. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Shi Jian upang magpaliwanag,
At doon napagtanto ni Ben Yeager na ang taong ito ay nakatago sa dilim. Tumayo ka. Mabilis siyang tinulungan ni Ben Yeager na makatayo. Ang malaking tao, na pagsasalita sa isang mapurol at simpleng paraan, ay nagbigay ng walang muwang at prangka na impresyon, na naging dahilan para magustuhan siya ni Ben Yeager. Ikaw si Tai Zuzi ha. Simula ngayon, magkapatid na tayo, sabi ni Ben Yeager, tinapik ang balikat niya. Tumango si Tai Zuzi sa tuwa, natatakot na baka hindi pumayag si Ben Yeager. Nakita niya ang kahangahangang layunin ng pagpatay ni Ben Yeager kanina at naisip niyang mahirap siyang pakisamahan, ngunit dahil siya ang kanyang benefactor, nagpasya siyang manatili sa tabi ni Ben Yeager upang protektahan siya. Nasaan ka ngayon lang? Sa sandaling iyon, lumapit si Fang Rong na may mapanuring ekspresyon. Kung saan ako napunta ay wala sa iyong negosyo, na mismo ako ha. Napangiti si Ben Yeager. Ikaw ang aking bodyguard, sagot ni Fang Rong, biglang namula ang kanyang mukha. Oh, tama ka, nakalimutan ko na yan, mananatili ako sa tabi mo mula ngayon, sabi ni Ben Yeager, ipinatong ang kamay sa balikat niya, tumawa ng pilyo. Maligaw ka, walang hiya, ngumuso si Fang Rong at naglakad palayo. Nasaan si boss? Tanong ni Ben Yeager kay Shi Jian. Nakalok sa sarili niyang kwarto, malamang nagdadalamati. Pagkatapos ng lahat, ang namatay ay kapatid niya noong araw, sagot ni Shi Jian na may bahid ng kalungkutan. Maya-maya lang, may lumapit at tinawagan sina Ben Yeager at Shi Jian sa opisina ni Fang Kuohai. Maupo kayo, sabi ni Fang Kuohai nang pumasok sila, itinuro ang isang sofa sa harap niya, ang kanyang tingin kay Ben Yeager ay komplikado. Patay na ang pangatlong kapatid, at hindi madaling matatapos ang bagay na ito. Ibig mong sabihin ng matandang lalaki sa tabi natin. Nagmamadaling tanong ni Shi Jian. Tumango si Fang Kuohai. Bagaman tayong magkakapatid ay may mga pagkakaiba-iba sa mga karaniwang araw, at ang matanda ay pumikit, ngayong patay na ang ikatlong kapatid, ang problema ay lumala. Nagsimula ang insidenteng ito dahil sa akin, ito ang aking ideya na atakihin siya. Kung kailangan, one life for another, I'm ready to pay with mine, sabi ni Shi Jian. Nakatingin kay Ben Yeager, umaasang ipahayag din niya ang kanyang opinyon dahil napag-usapan nila ito ng magkasama. Kinuha niya ang lahat ng kusang loob, na nagpapakita ng kanyang nagbitiw na pagtanggap. Ngunit sa pagkabigo ni Shi Jian, si Ben Yeager ay casual na kumakain ng mani at tumango pa ito nang marinig ang mungkahi. Hindi masamang ideya iyon, kibot balikat ni Ben Yeager na nakangiti. Nang makita ang ugali ni Ben Yeager, napabuntong hininga na lamang si Fang Kuohai. May kasabihan na madaling anyayahan ang mga espiritu ngunit mahirap paalisin sila. Nagsimula siyang magsisi na pinayagan si Ben Yeager na sumali sa kanyang koponan, naaalala ang walang malasakit na tingin sa mga mata ni Ben Yeager nang pumatay, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi ngayon ang oras para talikuran ang responsibilidad, dapat tayong gumawa ng solusyon ng magkasama, sabi ni Fang Kuohai. Dalawang opsyon, una, bayaran sila, pangalawa, ilipat sa kanila ang mga negosyong dating pagmamay-ari ni Zhu Qingyuan, biglang sabi ni Ben Yeager. Siya ay dumalo sa pulong noong huling pagkakataon at nakilala sila. Bagamat mukhang magkakasuwato sila, wala silang anumang tunay na koneksyon, kaya hindi dapat maging problema ang paglutas nito gamit ang pera. Hindi isyu ang pera, ngunit ang matandang lalaki ang inaalala ko, napabuntong hininga si Fang Kuohai. Maya-maya, biglang nagring ang phone ni Fang Kuohai. Inilabas niya ito, sinulyapan ito, at umiling-iling na may mapait na ngiti, magsalita ka tungkol sa Diablo, at siya ay lilito. Sa sandaling sinagot ni Fang Kuohai ang telepono, narinig niya ang dagandong mula sa kabilang dulo. Xiao ba, sabihin mo sa akin kung totoo ang sinasabi nila. Ang lakas ng loob mo, may pakialam ka pa ba sa ninong mo? Maaari mo ba talagang bigyang katwiran ito sa iyong mga kapatid? Ang matandang lalaki na si Sheng Wantao ay nagmura sa loob ng 10 minuto. Tumango lang si Fang Kuohai bilang pagsang-ayon sa buong oras, hindi nang ahas na magsalita. Sa wakas, nangako siyang pupunta at magpapaliwanag sa matanda at sa iba pang mga kapatid bukas.
Pagkatapos ibaba ang tawag, bumantong hininga si Fang Kuohai, buhay o kamatayan ang usapin ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Ben Yeager at sa iba pa. Si Shi Jian ay mukhang lubos na seryoso, ang kanyang kilos ay hindi natitinag na para bang handa na siyang harapin ang kamatayan, habang si Ben Yeager ay nakahiga doon na kumakain ng mani, na walang mga palatandaan ng kaba. Lumabas muna kayong dalawa, sabi ni Fang Kuohai, parang pagod na pagod. Habang naglalakad sila palabas ng silid ni Fang Kuohai, si Shi Jian, na mukhang seryoso, ay nagsabi kay Ben Yeager, nagsimula ang bagay na ito dahil sa atin. Bukas, tayong dalawa na ang bahala sa lahat ng kahihinatnan. Hindi, ikaw na ang bahala. Huwag mo akong kaladkarin dito, sabi ni Ben Yeager, humikab, handang bumalik sa kanyang kwarto para matulog. Ben Yeager, saan sa tingin mo pupunta ka? Si Shi Jian, na galit, ay nagdikit ang kanyang mga ngipin. Kahit nasa ganitong oras, siya ay kumikilos ng walang pakialam. It's 3 in the morning, saan pa ako pupunta kung hindi matulog? Nang hindi nagdagdag ng isa pang salita, si Ben Yeager ay naglakad pabalik sa kanyang silid. Ben Yeager, ang kulit mo, hindi kita hahayaang matulog, ungol ni Shi Jian habang sinusundan si Ben Yeager sa kanyang silid. Kinaumagahan, nagising si Ben Yeager ng alas 8, sinipa ni Shi Jian. Anong oras na sa tingin mo? Natutulog ka pa. May pakialam ka rin ba? Sabi ni Shi Jian, halatang galit. Binuksan ni Ben Yeager ang kanyang mga mata at nakita ang mga mata ni Shi Jian, namumula sa isang gabing walang tulog. Bumangon siya, naghilamos, at nagbihis ng puting terno, na lalong nagpagwapo sa kanya at matuwid. Tumigil ka sa pagkukunwari at bumaba ka na. Kailangan na nating umalis, udyok ni Shi Jian habang hinihila niya si Ben Yeager pababa. Noon, mga 20 tao na ang naghihintay sa ibaba. Nang makita nilang bumaba si Ben Yeager, lahat sila ay umayos na parang si Ben Yeager ang pinuno nila. Sinulyapan sila ni Ben Yeager at, walang sabi-sabi, umupo sa malapit. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba si Fang Kuohai mula sa itaas, nakasuot ng itim na suit at napakaseryoso. Kuya, kung tayo ay magsasama, tayo ay mamamatay, biglang sabi ng isang boses mula sa karamihan. Tama, baka kalabanan pa natin sila kung tungkol doon. Mga kapatid, matiyag ang maghintay dito. Ang sitwasyon ay hindi pa tumataas sa puntong iyon. Sapat na para tayong tatlo lang ang pumunta, sabi ni Fang Kuohai. Alam niyang kahit away ang pinag-uusapan, walang kalaban-laban ang ilang lalaking nasa ilalim niya. Magiging walang saysay kung higit pa sa kanilang tatlo ang pumunta. Sasama ako sa iyo, biglang nagsalita ang isang paos na boses. Lumingon ang mga tao at nakitang si Tai Zuzi iyon. Manatili ka rin dito, sabi ni Fang Kuohai, huminto sandali. Hindi naman, kailangan kong sumama sa iyo, giit ni Tai Zuzi, hindi nagbigay ng anumang mukha kay Fang Kuohai. Napatingin si Ben Yeager kay Tai Zuzi, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, Zuzi, manatili ka rito.